Hello TV fam. So today uuwi tayo na maaga. Grabe tong linggo na to, kakaiba talaga. Anyway, ano ba naman ang buhay kung walang challenges, diba? Magiging boring din naman talaga yan pagka lahat is going smoothly or as planned, diba? Nag-agree ba kayo? Anyway, pauwi na nga tayo. Alas 4 pa lang. Nagsabi na tayo na maaga tayo mo uuwi ngayon dahil ikaw ba naman yung magtrabaho simula alas 3 ng madaling araw, siguro naman talaga kailangan mo rin magpahinga. Napapansin ko na rin to sa sa araw-araw. Medyo humahaba na yung panahon na may konti pang sinag ng araw, which is yes, sa isip-isip ko pala, sa wakas makakaramdam na tayo ng kahit papaanong ginhawa dahil mahaba ng araw, hindi na ganun kalungkot ang ating environment at hopefully makatulong yan sa pananaw natin sa buhay. Pero sa totoo lang, kahit Friday pa lang ngayon, minsan ba umaabot kayo sa panahon na Friday pa lang pero as early as now, iniisip mo na kagad yung mga gagawin mo the following week? Medyo nasa ganyan akong state na alam ko dapat i-enjoy ko muna tong weekend na to yung tipong magpaplano ka ano yung magandang pwedeng gawin over the weekend. Makakakuha na kaya tayo ng offer? Yun talaga, marami namang interesado. Ewan ko, dahil din siguro below market value yung price na pinost natin, kaya medyo ngayon talaga parang nag-uunahan sila para tignan yung ating property, parang ganon. So talagang merong mga excited pa na please sana naman this weekend maalaw kaming makita yung property para makapag-decide. On the other hand, inuunti-unti ko na rin sabihin sa mga aking customer at kliyente na ganito yung mangyayari this coming March, kasi nga wala tayo ng March at tayo ay magbabakasyon. So hello TV fam. Hi. Si Clark medyo nasasanay ng gusto parating nagpapakita sa camera Napansin ko lang to kasi si Joyce nanonood ng Carino Family. Eto, pinapanood niya yung vlog namin. Ayan yan yung vlog namin nung naghahanap kami nung property. 3 bedroom yan. Yan. Tapos parang salusalungat, no? Oo. Salamat Mark. Salamat sa pag-feature dyan sa TV nyo. Ay, condo, no? Condo apartment. Oh, yeah. Condo apartment. Yeah. Nakakatuwa naman. Talagang finisher pa kami ni Mark. Nainitan si Joyce. Grabe. Napapalag tuloy ako. Kaya ang Vancouver? Pesos. 998. $998,000 yung condo apartment na tinignan nila. Yes. Ano masasabi mo? Lipat na dito. Pero kung naghahanap ka, Mark, ng malaking bahay, yung 998, ano na yan, magandang townhouse na. Ang townhouse na medyo brand new sa Suri, between 650 to 850, maganda na yun at marami na yung kwarto, parang 3 or 4 bedrooms na medyo malaki-laki na. So, huwag ka ma-discourage. kung gusto nyo talagang interesado kayong mag-move dito sa BC, maraming lugar, hindi lang naman specific na yung price na mga mahal,
is nasa Richmond lang talaga. Meron ding mga mura. Dito kasi talaga medyo pricey eh. Kung gusto mo ng mura, meron din dyan mga sa Surrey, meron din dyan sa Langley, Coquitlam, New West. So, marami ka pa rin pwedeng pagpilian. Yan ang buhay namin pagka Friday. We make it a point na wala nang nagluluto. O-order na lang tayo para na sa ganun, makapagpahinga din naman. Yung nagluluto. Yung nagluluto. Thank you. Kasi taga-kain lang. Hello, TV fam. And welcome to another vlog. It's January, is it 17 today? 17? 18. And meron nga tayong another viewing. So nakapaglinis na tayo. And nag-aantay na lang tayo ng mga around 1:30 para sa pagdating ng ating realtor. Si Switch, ilalabas na lang huling-huli na sana na magliligpit tayo ng kung hinaluluguran ng aming aso na si Switch. Yeah, tapusin muna namin yung paghahanda. Magkita lang tayo ulit mamaya. Hello, TV fam. So, tapos na nga yung ating... Hi, Clark! So, tapos na nga yung viewing natin. And then, ngayon, may nakita si Joyce na property. Ayan, dumadaan siya sa likod. Sabi niya puntahan daw namin para lang makita namin yung property, yung location, tsaka tingnan natin kung consider natin yung price. Medyo nasa high side siya ng price requirement natin, pero ay ba yun masyado? Ideally kasi dapat under $1 million eh. Para na sa ganun medyo kampante tayo, lalo na ngayon na ang daming nangyayari, di ba? May forecast na mawawalan ng 124,000 jobs in BC alone. So sino ba namang hindi matatakot sa ganyang mga klaseng news? So, talagang... Can I say something about that? Ano? Government sector will be an exception. Narinig niyo ba? Kine-claim na kaagad. Pero hindi kasi natin alam eh. Yun yung, yun lang yung sentimiento natin. Kaya as much as possible, kung meron tayong makita na below the threshold, yun yung preference natin. Pero, i-consider pa rin natin to. Tignan natin kung magiging... kaaya-aya ba siya to the point na sige, let's bite the bullet. Alis na tayo. So, isa nga sa mga tinitignan namin or iniisip din namin since napakita na naman namin sa inyo yung mga property na meron dito sa Richmond, what if kung ipakita din namin yung property na medyo na mas budget friendly? Na majority ng mga property na yan is either nasa Delta or nasa Surrey. So, isa sa mga araw na to, kung magkaroon ng pagkakataon, ipapakita namin yan sa inyo. Para magkaroon kayo ng idea na hindi lang naman dun sa mga pinapakita namin sa Richmond, yung parang magiging option nyo. So, Mark, huwag kang mapaghinaan ng loob dahil meron at meron pa rin makikita yan. Hopefully, mapakita natin sa susunod nating mga vlog. Hello TV fam, nandito na nga tayo. Ayan yung property number 14. Andito tayo along Granville. Ano lang to, 2 minutes away from our place. So tignan natin. Uy, front yard, so walang backyard. How do I just... Yeah, just go in. You just push it, it's magnetic. I have only last one left. Last one? So Perfect. Take a picture. Take a picture. Oh, we can take it. That's what you meant. Yeah. Got it. Take a photo. Yeah, sorry about that. I don't know so many people coming today. Is it the first open house? First open house, yeah. Okay, powder room. Ayan, powder room natin. I got 20 people. Yeah, living space. Medyo maliit. Kitchen. Yeah, you need to change the dishwasher. Yeah, medyo tight. This is the garage. Okay. Ito, ano to? Okay, storage. 2-car garage. Maliit. Medyo maliit.
Yan natin sa taas. Let's take a look. Sabi ng realtor, first 30 minutes, 20 na kagad ang tumingin dito. Masters? Yeah. Okay. Ito yung masters. Pwede na. Carpet is still okay. Built in 2008. Ito yung master's washroom. Single sink. And then may stand-up shower. Maganda siya kasi high ceiling. Tsaka meron pa siyang mga panel sa likod. Nakikita niyo ba yan? Ito yung walk-in closet. Yan. That's the walk-in closet. And then may access ka dun sa taas. Ano yan? Laundry. Laundry. This is... Okay. So there's two Good size. bags, no? Yeah, washer dryer. Enough pa siyang space para sa storage. Ito yung common washroom sa second floor. Bathtub, high ceiling. Good size bedroom. Oh, Yeah. you know what this is for? Sweet. Pero take note ha, ano to? 1,090,000. Yan ang presyo. Makapansin nyo kasi nasa neighborhood namin medyo mataas-taas yung resale value kasi maganda yung neighborhood eh. Yan, dito pa siya, double bed. Yeah. Pwede. Okay. Etong kabila. Nakita mo na to? Another Okay. bedroom. Same layout. Queen Yan. ata tong bed. Yeah. Mukha. Good size. Tapos baseboard heater. Okay. Yan. Medyo maganda siya. Parang staircase is updated. Yan ang makukuha ng 1,090,000 nyo dito. Medyo maliit lang yung living room. Yan. So, anong tingin mo? Ano bang size? Nakita mo ba? 1,3 something. 1,3. So, mas maliit. 1,397. Yeah. Mas maliit dun sa una nating nakita yung house number 2 na nagustuhan ng lahat ng nanood ng video namin na yun. Ay, napaisip tuloy ako. Lalabas pa tayo ng Richmond. Ako ayoko lumabas. Yun nga lang, magsasacrifice lang kasi talaga tayo. It's either sacrifice sa school catchment, magsasacrifice sa kung gaano katanda yung property. Pag sa labas ng Richmond, I don't even know how the schools are there. Exactly. So the more pa parang mas may risk ka, kumbaga. At least dito parang alam mo yung area. Oh, parang comfort zone na kasi natin tong Richmond. Yun nga lang, yung bahay lang talaga, yung pagpipilian mong bahay, medyo mas mataas ang presyo. At saka mas luma. Kasi kahit na ano pa naman gawin natin, hindi naman tayo ganun kayaman, no? Hindi tayo mayaman. Mga kung sabihin hindi tayo mayaman, mga middle class. Hindi pa middle tayo class. mayaman. Hindi tayo, middle class tayo. Yeah. Or hindi pa rin. Oh my God. Kaawa-awa. Ginagawa pa yung property na para sa atin. Tingin ko naman naka-align yan eh. May mga reason kung bakit hindi pa tayo nakakabili. Or hindi pa nabibenta yung property. We'll get there. Ako lang, medyo ako kasi nai-excite lang din kasi ako masyado. Ako din eh. Gusto ko nang matanggal siya sa listahan ng mga Ako din. pangyayari. Iniisip. Baka alam ko na. Kasi sabi ko sa'yo eh, baka maglilipat tayo pag nandito yung family ko. Para sama-sama tayo magbubuhay. Iyo. Shout out siblings. Na-excite ako kasi gusto ko nang lumipat. Pero hindi ko alam kung yung lilipatan natin gaano kalapit sa work. Kasi parang hirap din i-give up yun. Pero sige na nga. Yeah. Ako ayoko din na ng malayo. Ay, sa work. Yung travel time ay Siguro yung mga nanonood parang, layo na ba yun? Relative kasi ang malayo. Sa amin, ang definition namin ng malayo is anything that's drivable ng mga 20 minutes. Malayo na yun sa amin. Malayo na yun considered. Kasi nga, sanay kami sa malapit. Pag ako nga pinag-drive mo sa BC99, parang hirapan na ako.
Okay, baba muna tayo. Nasa Garden City tayo ngayon. Isa rin to sa mga binibili mo, yung convenience. Yeah, kasi malapit siya sa lahat eh. Malapit sa hospital, sa grocery, sa... Itong strip mall na to, it has boba, restaurant, haircut, dollar store. Importante. pharmacy, grocery. Yeah, may liquor store. No? So, kompleto eh. Pinibili lang si Joyce na lotion. So, shampoo ba? Shampoo daw, shampoo. Pero ang shampoo dito usually mas mahal eh. Wala masyadong tao. Mukhang maganda-ganda ang timing natin. Ay, hindi. Gusto mo yung shampoo na puti yung takip. Wala ata dito eh. Ayun. Lime. This one? Yeah. Just the shampoo for me. City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down. City of mine, how I love the city